Hello guys, ang vlog natin ngayon guys ay kung paano magpalit ng shock absorber front. Yan, Toyota Avanza. Yan. So ito guys sa modelo, yung Avanza nya. So tatanggalin natin yung gulong, tapos nandito na. Yan, yung shock absorber na yan. Yan yung papalitan natin. So ito guys walang tagas. So, pero iba na yung ridings niya pagka nagbabounce kaya ngayon napapalit tayo niyan. So yan guys, ito yung bago nating shock absorber. Yan yung pamalit natin. So simulan na natin. So inuna ko yung ABS. So yan yung sensor nya. So merong 10mm bolt yan para matanggal natin. Ito guys, tutorial lang to para meron kayong guide kung paano magpalit ng shock absorber. Yan, so para makatulong rin. Tapos yan yung bracket sa ABS nya. So 10mm din. Yan. So para hindi ma-damage siya guys. Tapos yan yung sa flexible hose. So 12mm yan. Yan. Tapos yung sa stub link nya 17mm. Yan. Tapos guys, yung tornilyo dito. So 19mm. So kailangan may kontra kayo. So 2 piraso. So malambot lang yan pagka natanggalan natin yung nut nya. So 2 piraso siya. Ito guys, kailangan nyo pa rin pa-double check yung alignment pagka nagpalit kayo ng shock absorber dito sa harap. Dahil yung pinakang camber nito ay itong shock absorber nya, yung lagayan ng tornilyo. So kailangan pa rin i-check. Yan, natanggal na. So tatanggalin na rin natin yung shock mounting. So 3 piraso lang naman to. 12mm siya. Yan. So kailangan guys may sasalo doon sa ilalim. So ito na yung shock absorber natin. So ito na yung kailangan guys, mag-ingat tayo dahil yung spring namimitik yan. So ginamitan lang namin ng pantanggal na ganyan para mas mabilis siya. So malambot lang naman yung spring nito. So kailangan na yan, meron na siyang space. So tatanggalin na natin. Hindi na nakalaban yung spring niyan. So ito guys, 19mm yung nut nya dito. So meron iba-iba kasing size, merong 17, merong 19mm. So gamitan lang natin ng dip socket. Tapos ito na yung shock mounting. So tatanggalin na natin yan. So kinalawang na siya kaya medyo dumikit. Yan, shock mounting. Yan yung roller nya, bearing. So ito yung boots nya guys. So ito na yung shock absorber natin.
kung makapansin nyo guys, oh, napakatigas na, kaya wala na siyang bounce ngayon. So kaya meron ding mga shock absorber guys na kahit walang tagas, kailangan rin natin magpalit. Yan, parehas siya. So ikakabit na natin. So ganyan lang naman guys, napakadali lang naman, basta meron kayong tools na katulad nito. So yan yung damper nya, tapos ilalagay natin yung boots. So kailangan yung boots na yan para hindi madumihan yung shock natin, yung pinakang shafting nya. So itapat lang natin guys dun sa mga pinaglapatan para mas maganda. Yan, tapos yan, yung bearing nya na plastic. So plastic lang yan guys, nakalapat lang yan. So i-guide lang natin yan dyan. Yan, merong guide yan. Yan. So merong bagong nut to guys. Yan. So palagi merong bagong kasamang nut yan. Yan. So 17mm na yan. So iimpakin lang natin to hanggang sa sumagad siya, tapos okay na yan, pwede na nating ikabit. Yan, kailangan niya lang sumagad. Yan, okay na. Tapos i-guide lang din natin guys yung pinaglalapatan yan dyan. Yan, kung makita nyo. So kailangan naka-guide yan dyan para hindi siya tumunog, para maganda yung lapat nya. Tapos tanggalin na natin tong pang clamp nya. So para may kabit na natin to. Okay na yan. Yan, okay na siya guys. So pwede na natin ikabit. Yan. So huwag natin kalimutan yung takip. So i-guide lang natin, tapos lalagyan na natin ng nut dito sa taas para hindi na siya malaglag. Yan. So ito guys, tutorial ko lang to para may kaalaman kayo kung paano magpalit ng shock absorber sa pangharap ng Toyota Avanza. So basta meron tayong tools na gagamitin para dito. So ingatan lang natin dahil merong spring to guys. So kahit walang tagas, tips ko lang sa inyo, kahit walang tagas yung shock absorber. So ito guys, nasa 7 years na. So ngayon pala magpapalit. Yan, so kaya papalit na tayo kahit walang tagas para mas maganda yung bouncing nya. So tumagal na siya. So yung iba dyan nagbabase pagka may tagas saka lang papalitan. So mali yun guys. So isa na rin to na walang tagas pero sira na, matigas na. So kailangan rin talaga natin magpalit yan. So ibinabalik na lang yan. So kung ano yung mga tinanggal natin, so ikinakabit na lang. Saan? So kung makikita nyo guys, napakadali lang. So same process guys, dun sa kabila parehas lang. So parehas lang yung pagpapalit, katulad rin nito.
So ingatan lang natin yung kamay natin pagka magbabaklas nito guys. Yan. So tapos pag napalitan na ng shock absorber, wag natin kalimutan, kailangan to i-check yung alignment para maiwasan natin yung pudpud sa gulong nya. So dyan kasi guys yung camber nyan, dyan sa may shock absorber, dyan sa nilalagay ng tornilyo. Yan. Higpitan na lang yan. So guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para makita nyo kung ano yung mga darating pa nating video. So makakatulong sa atin yon. So kahit napaka basic na video, so makakatulong rin sa atin yon. Yan. So pagkatapos ito guys, ikakabit na lang yung sa kabila, tapos i-double check na natin yung alignment. So okay na. So at least ngayon pinakita ko sa inyo kung paano magkabit ng shock absorber. So like and subscribe to my channel. Thank you.